Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel. Bisitahin naman natin itong isang foreclosed property dito sa Imus, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa may Jade Villas. So tama yung narinig nyo, meron ng foreclosed property dito sa Jade Villas. Although bagong subdivision lang to, pero mga ilang taon na din naman, mga 2 to 3 years na din naman yung nakaraan matapos itong magawa. So yon, dito nga pala ako dumaan, bali galing ako doon sa Imus Boulevard, dito ako dumaan sa Bypass Road, papasok ng Jade Residences. Itong kalsada to ay tagos doon sa pinaka kalsada sa gate ng Jade Phase B. Pero hindi ako dumiretso dyan kasi hindi siya sementado dyan sa may puno banda. So lumiko ako doon, dito ako dumaan sa kabilang side. So kung hindi kayo familiar, itong Jade Villas ay marami akong vlog dito dati. Mula pa noong start itong ginawa, meron na akong mga vlog dito na updates. So pwede nyo din panoorin ang ating mga videos kung gusto nyong mapanood ang mga updates dito sa Jade Villas na aking nakuha dati. Pero yon, ngayon ay magpa-feature tayo ng isang foreclosed property. So dito ako dumaan sa gilid dito ng school. Ito yung school sa Jade Residences. Pero dito banda ay napakakitid kasi maraming naka-street parking. So kapag 4 wheels yung sinasakyan nyo dito, ang hirap dito tumagos kasi ang sikip ng kalsada gawa nga ng mga naka-street parking. Yan, so ganito na talaga sitwasyon dito sa Jade Residences. Dito kasi ako dumaan sa likod, pero kung doon naman kayo dumaan sa pinaka main gate, malapad naman yung kalsada doon, kaya okay na okay din naman doon. At sa Jade Villas mismo ay may mga parking slot yung mga bahay, di kagaya dito sa Jade Residences na ganyan, naka street parking lang at wala talagang parking slot. So kung nagbabalak kayong kumuha ng property na may parking, mas maganda kumuha dito sa Jade Villas. Yun nga lang ay medyo mataas na din yung price talaga ng bahay, kasi nga maganda yung location niya at may mga parking space talaga yung unit. Kaya yun, di kayo mamroblema kung meron kayong sasakyan. Di kaya dito na naka street parking, tingnan nyo naman, ang hirap lumusot kapag naka 4 wheels yung sasakyan mo. Di ba? Maganda lang dito pag nakamotor ka mabilis lumusot pero pag ganyan 4 wheels ang hirap. So ito yung pinaka main road ng Jade Residences. Dito na tayo sa main road niya. Ito ay tagos naman palabas doon sa main gate niya, itong sa likod ko, at dito, itong kalsada na to ay papasok na doon sa may Jade Villas. So diretsahin lang natin itong kalsada hanggang makatonto natin itong pinaka subdivision ng Jade Villas. Kung napanood nyo ang aking mga previous vlog, dito naman ako madalas dumadaan dati kasi wala pa naman yung pinaka main gate dati, kaya dito ako madalas pumapasok kapag nagpi-feature ako dito or kumukuha ako ng update. Pero yon, dito tayo ulit dumaan. Ganito na din naman talaga yung tsura niya at okay na din naman dito, maganda din naman development dito talaga sa Jade Residences. Yun lang talaga yung problema ay napakaraming bahay at walang mga parking. Ang kagandahan lang sa Jade Villas, ito yung upsize na version ng Jade Residences, pero maganda yung design ng mga bahay sa Jade Villas. Di kagaya dito sa Jade Residences na hindi siya ganun ka updated. Itong Jade Villas talaga ay updated. Kamukha siya ng 3 lane villas din. Yung 3 lane naman ay 3 palapag. Itong Jade Villas ay 2 palapag lang. Ayan, so ito na yung pinakapasukan ng Jade Villas. So ito nga palang Jade Villas ay kadugtong lang dito sa phase B ng Jade Residences. So kung makikita nyo, ayan yung pinaka main gate nya. Tapos diretso lang tayo. Itong location naman ng foreclose ngayon ay nasa may block 4 lot 24. So diretso lang tayo dito. Block 3, ito yung block 4. Yan, so dito tayo papasok sa kanto na to. Andito lang located itong property. Napakalapit lang din naman niya sa pinaka main gate. Kaya okay na okay din naman talaga ang location nito. Kung makikita nyo, ang lalapad na mga kalsada dito sa Jade Villas at may mga parking slot yung mga bahay, kaya hindi problema dito yung parking. Maliban na lang kung doble-doble yung sasakyan ng kapitbahay o di kaya ginawang tindahan itong katapat ng bahay at ginawang parking yung kalsada, yun yung mahirap. Pero mas maganda sana kung gagamitin talaga yung parking slot. Ito na po yung pinaka-location ng property. Ito na siya sa may kanan. Itong unit nga pala ay may nakapark na owner jeep. Ayan, di lang tayo sure kung kaninong or sino may-ari niyan. Malamang yung kapitbahay, pero yon, ginawa lang siyang parking, temporary parking, kasi wala naman nakatira dito sa unit. Ito na siya, napakaganda nitong bahay na to. At ito yung pinakakalsada niya. O, kita nyo naman, disiplinado yung mga kapitbahay dito. Bihira yung nagpa-parking sa kalsada. So for sure, maganda talaga itong, dito lang may nakapark talaga kasi di talaga maiwasan, may mga pasaway talaga na kapitbahay. Pero yun, depende naman sa inyo. Kung makuha nyo itong property, mas maganda kung gamitin nyo yung parking slot talaga. Eto, silipin natin itong bahay. Ito, may mga damo lang siya pero medyo malinis na din naman itong harap
Parang nilinisan din naman siya siguro ng kapitbahay. Ayan, kung makikita nyo yung unit, ganito na siya, bare siya na semi-finish tong unit na to kasi meron na siyang pintura, inner at saka outer. Tapos yan, kung makikita nyo sarado yung pinto, hindi natin siya mapasok pero wala naman talaga ditong nakatira sa unit. Ito yung pinaka-black unlock niya. Tapos dito, yun nga lang, may nakapark. Kasyang-kasya naman dito yung owner jeep. At kung mga sedan or hatchback naman yung mga sasakyan nyo, kasya din naman. Kasya din naman daw dito yung L300 pero hindi lang ako sure kung may gate siya, kung kasya pa din. Ganito yung pinaka-itsura niya sa loob. Ganyan, naka-steel deck yung kisame niya. At yan, wala naman siyang improvement. So, hindi naman din to natira ng unang nakakuha. Na-foreclose lang siya. Sayang din talaga itong property. 'Di ba? Sayang yung pinang-down nila tapos na-foreclose lang. Ito naman yung harapan niya, malapad, at ito sa katabing bahay, nakapag-extend na sila ng harapan. Yun lang ay itong likod nila ay nakabare lang na hollow block. So kung magpapabakod kayo, mas maganda kung may sarili kayong bakod ditong ilalapat. At meron din pala ditong fruit bearing tree sa harapan niya. Ayan kasi ang requirement ng city daw. Kaya pag nagpapagawa kayo, pwede nyo rin naman siyang tanggalin. Pero mas maganda kung i-retain nyo siya muna at pipicturean nyo siya kasi required siya kapag kumuha kayo ng building permit. Ayan, sa mga gusto mag-bid dito sa property, punta lang tayo sa ating browser, search lang natin yung Pag-ibig. Yan, pagpasok natin dito sa pinaka main page ni Pag-ibig, click nyo lang yung here. Tapos dito may lalabas na agreement, i-check nyo lang tapos i-accept. Tapos dito tayo papasok sa acquired assets. Ayan, tapos click nyo lang tong see list of properties for sale. Pagpasok nyo dito, meron ditong, kung wala pa kayong buyer's ID, create muna kayo ng buyer's ID. Pag meron na, saka kayo mag-proceed mag-bid. So dito, create buyer's ID, view my cart, track my bid. Ito yung announcement, no, kung kailan nag-start yung online bidding. At ito yung list of properties for individual sale. So dito, magsaselect tayo ng location. So itong location ng property ay under siya sa 4A, Calabarzon. Region 4A, tapos yung province niya, Cavite. Under siya sa Imus. So yan, pasok tayo sa Imus, click nyo lang yung search. Ayan, so makikita nyo dito, lumabas na yung result niya under sa first public auction. Hanapin lang natin yung Jade Villas. So, ito lang siya sa second page. So, dito may dalawang pages. Click nyo lang yung page 2. Tapos, ito, makikita nyo na yung Jade Villas. Ito siya. So, yan, meron na nga siyang foreclose. For bidding siya, yung kategory niya ay isang townhouse. Yung bidding period niya ay August 11 to 15. And then, ito yung may option din kayo dito mag-create ng buyer's ID. Tapos, itong kategory niya, unoccupied, 50 square meter siya, and then, ang floor area niya is 56.6 square meter. Tapos, yung pinaka-minimum bid price niya is 2,533,800, and then, click niya lang yung, pwede kayong mag-click ng submit offer kapag magbibid na kayo, or pwede kayong mag-click ng view more details. So, ito yung hitsura ng property. Ito naman ay hindi naman to exact date. Kinuha nila ito June 2025 lang. Pinicturan. Tapos April 14 din ito na-appraise yung pinaka-value ng property. Itong foreclose ngayon, yung pinaka-price niya is 2.5338. So, yan, ito yung pinaka-price niya. So, ito, medyo fair pa din naman yung value niya. Although, mas mataas na nga din talaga ito mula sa pinaka-initial price niya or sa dating price niya. Kasi nga, ilang taon na din naman yung lumipas at ito ay RFO na. Dito, hindi pa din talaga siya totally makuha mo ito ng 2.533. So, possible, mas mataas pa talaga yung makakuha dito. So, possible may mga bibid dito ng 2.8, 2.9 or 3 million. So, kung magbibid kayo ng 3 million, ma-check nyo lang din yung ibang posting kasi may mga nagpo-post din naman dito ng mga agent na worth 3 million na din yung price ng bahay. Ayun, nakadepende na lang sa inyo. So, dito, ito yung pinaka-details ng property. Ito ay located sa Block 4, Lot 24, Jade Villas Subdivision, Malagasang 1E. Tapos, ito yung property type, townhouse. Lot area 50, ang floor area niya is 56.6 square meter. Ito yung remarks niya, unoccupied. Tapos, may inspection date, June 27, 2025 to April 14, 2025. Disposal stage, under siya sa first public auction. So, kapag either cash, short term, or long term yung siya bibilhin, wala man kayong makakuha discount. Ito yung pinaka-tranche number niya, OPA1510048, property number niya. Tapos, yan, makita nyo din duration, 11 to 15 hanggang Friday. And then, ang opening niya ay August 20 sa next week. Ang mode of payment niya, kapag long term, kailangan nyo ng monthly income na 44,574.41.
So kung hindi aabot yung sahod nyo, hanap kayo ng coverware para mag-match or ma-meet nyo yung required na monthly income ni Pag-ibig para makuha nyo itong bahay. Pero expect nyo na madami din talagang magbibid dito kasi may mga agents naman talaga na nag-aabang din ng mga foreclosed property. Etong bahay nga pala ay nagmamak siya up to 3 bedrooms at mas dadami pa kung ipapa-extend nyo yung harapan or ipapaslab nyo. Umikot nga pala ako dito sa likuran. Kung gusto nyo makita ang paligid itong subdivision at mga improvement ng mga kapitbahay, sundan nyo lang ating biyahe. Kung gusto nyo naman makita ang interior nitong bahay at pati yung interior niya sa taas, meron akong mga previous video dyan, panoorin nyo lang sa aking video listing. Ayan, dito ko na lang tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.